Baka mga nakakalimot lang, lalo na doon sa mga bago pa lang po narinig yung pangalan o apelido na Abalos, mga kababayan. Ako, hindi ako naniniwala na merong ngayon pa lang nakarinig niyan. No? Alam naman natin na popular po yan si Secretary Benhur Abalos, dati pong Department of Interior Local Government. Naalala nyo si Alice Go, yung Chekwa, no? Mark, ba't mo sasabihin Chekwa? Diyos ko, tayo pa bang mga Pilipino papaikot-ikutin nila? In-check ho yan. Ang tunay na pangalan Guo Ha-ping, mga bossing, na naging mayor po ng Tarlac, Bamban Tarlac, mga kababayan. No? Tumakas to, si Go. Dahil nga, yung kanyang pangalan ay dawit talaga sa Pogo. Di ba? Ngayon, nakarating na po ng ibang bansa yan. Nakalabas ng Pilipinas, nakarating ng ibang bansa, mga bossing. Ngayon, sabi ni Shiro Kansaki, abogado rin yang si Abalos. Ngayon po, mga kababayan, kailangan mapabalik sa Pilipinas. Isa po, no, sa nangunguna na nakapagpa-aresto kay Alice Guo sa pamamagitan po ng Interpol, mga kababayan, wala pong iba kundi si Secretary o dating Secretary ng DILG, Benhur Abalos, mga kababayan. At ito pa, bukod kay Alice Guo, bukod ho kay Alice Guo, mga boss chief mo, sir, ito pa, asan ba yun? Ayan, isa din po ito, mga bossing, sa pinangunahan na pag-aresto, no? Ulitin ko. Isa din po ito sa pinangunahang na aresto sa pamamagitan po ni Secretary Benhur Abalos, General Torre, General Marbil, mga kababayan. Si Buloyski. Di ba? Madami pong sinasabi yung kampo ni Buloyski, ay hindi naman ako sa loob ng aking impyerno na hula. Impyerno, imperyo. Ayan, alam nyo naman po ang inyong host, Bulol, mga kababayan. Kaya po yung impyerno at imperyo, hirap nating bigkasin. Kaya lagi nating nasasabi, impyerno ni Kibuloy. Imperyo ho, no? Sinasabi ng mga DDS, hindi naman sa loob ng imperyo ni Kibuloy nahuli yan, hindi naman sa Tamayong sumuko mismo yan. Hindi ho, mga kababayan, wag ho kayong maniwala doon hanggat wala silang ipinapakita na video na nagsasalita si Kibuloy, eto po, wala po ako dyan sa loob ng Tamayong, nandito po ako sa lugar na ito. No, ayan po yung kapaligiran, nandito po ako sa labas ng Tamayong. Pero susuko na po ako dahil po nagkakagulo na ang lahat. Hanggat walang ganong bidyong ipinapakita sila, huwag tayong maniniwala. Dahil ako naniniwala po, si Buloyski nahuli, mga kababayan, doon sa loob ng Tamayong. Sabi nga ni General Torre, mga kababayan. No? Si Buloy, isang isang pinto na lang, dekwat na namin yan. O kaya huli na namin yan. No? Sa madaling salita po, mga bossing, si Buloy nakapaloob doon sa isang kwarto na pag lumingon siya sa kaliwa, pader. Pag lumingon sa kanan, pader. Pag tumingin sa likod, pader. Pag tumingin sa harap, pinto. Doon lang siya pwedeng lumabas. At ang nasa likod ng pinto, si General Torre, mga kababayan. Kaya nga gigil na gigil yung mga yan kay General Torre at kay Secretary Benhur Abalos, mga bossing. Di po ba? Kaya, ilang araw na lang, ano na ngayon? Adjust. Alam ko naman hindi nyo kakalimutan na itala, no? Si Abalos, mga kababayan. Si dating Secretary Benhur Abalos, mga bossing. Ito pa, Bungo naman. Ano sabi dito kay Bungo? Si Bungo sinasabi dito, Colonel Joby Espenido confirmed that Bongo provided cash reward to police officer
who successfully implemented former President Rodrigo Duterte war on drugs. Oho. Naalala nyo yung kanyang interview noong 2019, 'di ba? Inamo TV. Oh, shout out at Dreammaker at Chumpy Tuti. Oh. Si Bongo mismo ang nagsasalita ho, mga kababayan, at ang kanyang sinasabi ay 500,000 para sa buhay. 1 million 1 million pagpatay. 2 milyon kapag kanan laban. Kaya ho ako naniniwala si Bongo ayaw umatin po sa Kongreso, mga bossing. Kasi kapag ka sinabi niya na wala pong katotohanan lahat nung sinasabi niyong reward system na sinabi ni dating Pangulong Duterte, ibabalandra sa mukha niya yun. No? Sasabihin, siguro baka si Benny Abante, Congressman Benny Abante, mga kababayan, o si Congressman Luistro, ayan. Bongo, ano itong sinasabi mo dito nung 2019, nung na-interview ka, na merong mga presyo kang sinasabi, no? At nandiyan pa din po yung reward system, no? Na 500,000 para sa buhay, 1 million sa patay, 2 milyones kapag kanan laban. Wala na. Tapos na. Pahiya na ho. Kaya kung ano-ano na lang pong alibay, yung mga pinagsasasabi nitong sila Bongo, mga kababayan. Tuloy ko, ang liit naman. The fundings of the cash reward came from, among others, no? Pogo entities. Ang liit nito, hindi ko nababasa. It was reported that Senator Christopher Lawrence Bongo played a crucial role in the disbursement of fund relating to the reward system alleged by former Royima Garma, Ermina Muking Espino. Meron pa ngang inilabas ho yan, mga kababayan. Di po ba? Meron pa hong inilabas yan, mga boss chief amo, sir, na nandun, nasa ibabaw, yung pangalan ni Bongo, no? Na pinanggagalingan ng pera, mga bossing. Ang masaklap dito, baka galing doon sa Pogo. Fact check! Bongo against Pogos but previously supported their operation in Philippines. Oh, dito mo mararamdaman no? Yung, nako, lumulubog ang Pogo. Lahat ng nadadawit sa Pogo, yari, matatalo malamang sa eleksyon. Kasi nakita ho natin, mga kababayan, yung mga maling gawain sa loob ng Pogo. Ano po? Shout out kay Dr. Winston Casio. Napakagiting, napakatapang ho. Na lumusob doon sa mga Pogo. Nakita yung mga torture hub. Nakita yung mga pangi-scam, gamit ng mga pangi-scam. Di po ba, mga kababayan? Kaya, kalaunan nung medyo nakakaramdam na si Bongo, yari, yung mga nadadawit sa Pogo, sabihin ko, ayoko na, hindi ako sumusuporta sa Pogo, against ako. Pero nung nag-ooperate mga kababayan, sa ilalim ng pamahalaan ni dating Pangulong Duterte, sinusuportahan niya po yan. Kasama po si Roque, sinasabi ng Congress. Di ba? Yung pera nga ni Roque, sabi niya, papatunayan niya, hindi galing sa Pogo. Hanggang ngayon, wala pa din. Yun ang pinakakawawa, si Roque. No? Wala ng Pogo, wala pang Pogi. Pinakakawawa no? Wala ng Pogo, wala pang Pogi, nagtatago pa. Anyway, iwanan natin ho yan, mga kababayan.